Hi ma'am, good evening. Hello po, good Welcome evening. po sa Abisano Clinic. How can I help you, ma'am? Ito Apo po. kayo, ma'am. Oo na. Yan po kasi yung friend namin. May problema po kasi sa mata, si Kenzie po. Hindi po namin kasi alam kung ano siya. Mapa-check up? Mapa-check up po sana. Sige. Pag-fill out lang po yung form. Pag-fill out lang yung form, then we'll check it out. Okay, dito po tayo, ma'am. Okay, dapat lang po yung baba dito. Saka yun mo, mag-iisip lang po dito. Diretso. Okay, ma'am. Thank you po. Okay na po yan. Thank Pupunta kayo you dito. po. Saan po? Dito. Okay, dito. Hi, Doc! May bakit po tayong pasyente? Si Dr. Reden Mabasag siya po. Hello po, Doc. Yan. Anong problema po, ma'am? Pag-isip ko po sa umaga, ganito na po yung mata ko. Namumula siya po at masakit po. Nagtuluhan din po ako. Nagsimula lang po kanina umaga. Pag-isip ko lang po. Wala ka pang ilagay dito? Wala po. Sige, tingnan ko sa loob. Okay, dito kayo. Okay, ano, receipt ba? Sige po. Okay. Can you put your chin here? Bingo. Okay. Hey, ma, I want you to show this one to you. Okay. This is your eye, no? Okay po. Red eye, no? Namumula yung mata mo. So, mayroon kang uveitis. No, ito yung nakita ko. No, explain ko sa iyo anong uveitis. May nakita kasi ko sa loob na nana eh. Oh, sige po, Doc. No? Ito yun. Okay, ma'am. Ha? Look at this one. Ito yung mata natin, no? Yung mata mo. So, Hindi mo na pwede. mayroon siyang anterior portion at posterior one, no? Ang problema sa iyo nandito na sa loob yung kondisyon ng mata mo, no? Itong iris, color portion of the eye, siya nagtuling lente natin. Sa iyo, ang problema mo dito eh, no? Mayroon tayong anterior uveitis, intermediate sa gitna na, pagitna sa iris sa kasalente natin. Mayroon din pangkalahatan, no? Panuveitis. So sa iyo, buong dito, no? Namumulat to. So may nana na siya dyan. Okay, ma'am, ang condition is uveitis, no? So, itong condition kasi ito is so, beyond my scope na eh, namin. So, i-refer kita sa optan, no? Kailangan kasi ng antibiotic ito, no? So, pwede natin gawin, no? Dapat hugas ka lang ng kamay, no? Lagi, no? Condition, dispose agad. So, yun ang dapat natin gawin. So, ang antibiotic yung dapat ang taklit nito. Okay? So, bigyan lang kita ng recommendation. Gawa lang ako, bigay mo lang sa optan. Okay lang? So, good evening po, Doc. Ilang years na po kayong nag-practice ng ophthalmologist? Well, nag-start ako ng residency 2004. Tapos nag-graduate ako 2006. Tapos nag-fellowship ako sa So, almost 10 years na 10 years. mag-practice na opta. So, bakit nyo pinili na uveitis yung po ninyong specialty? Well, ang specialty ko actually, retina. Retina. Okay? Kaya lang, sa retina kasi maraming cases na may uveitis. No? So, actually, part siya na dati, ang uveitis kasama ng retina talaga. Tapos later on, naging complex na yung uveitis. So, nagkaroon na sila ng sariling specialty. Pero,
very common pa rin na, let's say, someone who's a retina specialist will treat uveitis. No, kasi it's one of the disciplines with retina. So ano nga ba itong uveitis to? Well, uveitis, when you say uveitis, from the word uvea, tsaka itis, no? So, ibig sabihin ng uvea, yung uveal tissue sa loob ng mata, yung vascular part of the eye. So, pag sinabi mo namang itis, pwedeng conjunctivitis. So, pag itis, ibig sabihin inflammation, no? So, basically, when you talk about uveitis, inflammation of the uvea yung pinag-uusapan natin. Can be any cause, no? Oo, basta inflammation. So since na sabi niyo rin kung any cause, Doc, ano usually yung age na nagkakaroon ng isang tao ng uveitis? So, usually, mahirap sabihin na merong age actually ang uveitis kasi malaki yung range ng uveitis. Merong childhood uveitis, let's say mga Behcet's syndrome, yan, mga 10-year-old kakaroon yan, 8-year-old, no? So, wala actually yung age group talaga na nasi-spare from uveitis, no? Lahat ng age group, pwedeng matanda, pwedeng bata, lahat yan pwedeng magkaroon ng uveitis. Ganun na rin po ba, Doc? Sa gender naman, Doc, meron din. Yan. So, gender, generally, no, basta inflammatory, mas common sa female yan. No? Pero, tawag dito, guideline lang yun, no? Hindi ibig sabihin, lalaki ka, hindi ka na pwedeng magkaroon ng uveitis. Pero, meron din naman mga uveitis na na mas common sa lalaki, no? So hindi lahat na pwedeng i-generalize na uveitis babae siguro. Hindi, no. SLE mas common sa babae, no? Pero yung Reiter syndrome usually lalaki 'yun, no? So hindi lahat ng uveitis masasabi na girl or sa guys lang or sa girl, hindi siya ganoon. Depende ko anong uveitis meron yung pasyente mo. No? So, Doc, diba may iba't ibang klase ng uveitis? Ano yung mga classification natin? Okay. So, pag pinag-uusapan mo uveitis, classification, iba-iba, no? Merong nagka-classify based on chronicity. Ibig sabihin, yung, kung acute, kung bagong onset lang yung uveitis mo, kung chronic, ibig sabihin ng chronic, lagi ka nang may uveitis. Pwedeng mag-a-attack lang siya, pero hindi nawawala. So, pag-a-attack ulit, yun ang chronic na uveitis. Pag sinabing recurrent na uveitis, ibig sabihin, nagkaroon ka, gumaling, nawala, tapos bumalik ulit, yun ang recurrent, no? So, some would classify uveitis based on yung time pattern niya, no? Pero din naman classification ng uveitis based on anatomy, no? So, you can say it's anterior uveitis, no? Kung halimbawa, iridocyclitis lang, cells and flare, no? Meron namang tinatawag na intermediate uveitis, no? So, sa pars plana yon, sa gitna, no? Wala masyado sa harap, tsaka sa likod, more of gitna. Meron din naman na, posterior uveitis, more of retinitis, choroiditis, scleritis, no? Tapos, meron din naman na pan-uveitis, ibig sabihin, anterior to posterior, lahat affected. So, usually, Doc, itong uveitis na to, ano usually yung karaniwang signs and symptoms? Okay. So, pag nag-iisip ka na ng uveitis, no? Katulad nga nung tanong mo na, paano malalaman kung conjunctivitis lang, no? So, basically, conjunctivitis, pwedeng part ng uveitis yun eh, no? Pwedeng mapula yung mata mo kapag may uveitis, no? So, may triad tayo, yung redness, no? Tapos, may, symptom na photophobia. Ibig sabihin, pag usual light lang, sobrang light sensitive yung pasyente, tsaka tearing, no? Yung epiphora, nagluluha talaga yung pasyente. So, pag meron kang ganyan, dun sa checklist mo pa lang, no? Kausap mo pa lang yung pasyente, niisip mo na kagad uveitis. You have to rule it out, no? Or, so, pag meron ganon, hanapin mo yung mga signs. Kung may cells and flare, may tag dito, specs ba dun sa endothelium, no? Meron bang pit cells, no? So, pag meron kang ganun, yung tatlo na yon, lagi mong hahanapin kung nagkaroon siya ng uveitis dati. Since, Doc, doon na yung mga sintomas, Doc, di ba? Ano usually yung pre-prescribe niyong management or treatment sa uveitis? So, basically, uveitis, most common na treatment dyan. One, syempre, masakit yung mata eh, no? So, you can give cycloplegics, no? Importante yung cycloplegics kasi pag hindi mo binigyan ng cycloplegics, patients won't be comfortable. So, hindi sila babalik sa'yo.
sabihin nila, hindi ka magaling. No? So, either you can give atropine, no? Cyclogil, no? Pwede yung mga ganon. Para lang hindi mag-spasm yung ciliary muscles. No? Kasi yun yung nagkakos ng photophobia. Kaya masakit yung mata. No? Secondly, first line sa uveitis treatment is topical steroids. No? So, pwede kang fluorometalone kung mild lang. No? Kung malakas talaga yung uveitis, marami. You can use Predforte, no? Prednisolone acetate, no? Steroids yung mga yon, no? Ngayon, yung mga steroids, gano'ng katagal yung binibigay? Depende sa uveitis, no? So, pero ang rule of thumb is that you want to give the steroids high, kaagad kapag may attack, then slowly taper it. No, yun yung kapag may nakikita ka pang signs na namamaga pa siya, kung hindi na siya namamaga, hindi mo na kailangan yung gamot. You can slowly take it out. No, pero you can never stop abruptly. O pag ni-stop mo, galit na naman yung uveitis. Okay, Doc. Maraming salamat po, Doc, sa interview. Okay. Thank you po.